ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Grade 8 teacher sa isang paaralan sa Valenzuela City naging sandalan daw ng isa niyang estudyante. After niya po ako kinausap, parang bigla ko po naramdaman na parang, ay, may nakakaintindi sa akin. Ang pakikipagkaibigan ni ma'am nauwi sa malalim na pagtitinginan at public display of affection o PDA sa loob mismo ng paaralan. Ako po mismo, parang ako po gusto niya akong makuha. Mga home furniture na dekalidad at tatak Pinoy ang disenyo galing di umano sa iligal na paraan ng pagtutroso. Mahogany raw ito at kalalasang ginagamit sa sahig at pintuan ng bahay, pati yung hamba. Ito namang akasya, ganun din. Laki kapal. Ang pag-aksyon ng resibo kasama ang mga otoridad. Mamaya na! Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, kakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ng mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang kabisado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Bakit nakapunan ko po si Emil Sumangil? Dalawang furniture shop sa Nueva Ecija, materyales fuertes na mga kahoy raw ang gamit sa kanilang mga primera klaseng muebles. Pero ang catch, wala pala silang kaukulang permit. At ang iba, sakot pa raw sa iligal na pagtutroso. Tulong! Oh! Mawag lang kayo! Mawag lang kayo! Tag-ulan na naman. Ngayong taon, inaasahang mahigit 20 bagyo ang papasok sa bansa. Let's go! Let's go! Pero ang isa sana sa mga panangga natin, patuloy na nalalagay sa alanganin. Ang Sierra Madre Mountain Range ang tinaguriang backbone ng Luzon. Pero nakaharap ito ngayon sa matinding banta tulad ng pagmimina at pagtutroso. Ang ilan sa mga pasimuno, matatagpuan lang sa paanan nito. Sa General Tino Nueva Ecija, dalawang furniture shop ang minanmanan ng Philippine National Police Maritime Group. Dahil ang mga binebentang furniture rito, magaganda at dekalidad nga pero gawa di umano sa mga kahoy na iligal at walang mga kaukulang permit mula sa DENR. Sa magkasunod na mga surveillance operation na isinagawa ng PNP, magwi-window shopping kuno ng mga furniture ang asset na magpapanggap na buyer para sa kanyang newly renovated home. Para makumpirma ang impormasyon tungkol sa dalawang furniture shop sa Nueva Ecija na sangkot umano sa iligal na pagtutroso, nagsagawa ng magkasunod na surveillance operations ang PNP Maritime Group. Nakita ng ng operative natin kung ano yung iba't ibang uri ng kahoy. And nakita doon yung iba't ibang cutting machine. Nang makumpirma na ng mga otoridad ang bentahan at paggawaan ng mga furniture gamit ang mga di umano'y iligal na troso, nag-apply na ng search warrant ang PNP Maritime Group. Nag-conduct tayo ng second and final verification sa DNR. And true enough, wala po talagang permit and license to operate yung dalawang shop. May 26, 2025 kasama ang resibo. Nagtungo na mga otoridad at ilang kawani ng DNR Central Office para ihain ang search warrant sa mga minanmanang furniture shop. Bago tuluyang ihain ang search warrant, muling magpapanggap na buyer ang mga asset. 100 meters na tayo sa target. So, mga kasama, prepare na kayo. So, dito na tayo. May hiniing ka ba, sumbong o reklamo? Inaabi o inaagrabyado? May kakanta o ibibisto? Pagdating sa target location, ang may-ari na kanilalang si Ramil Cabildo mukhang excited nang nakaabang sa kanyang buyer. Pero, sorry po, hindi po full payment ang iaabot sa inyo kundi search warrant. Sir, from PNP po, PNP Maritime Group. So, dito sir, meron po kayong order ng search warrant dahil meron tayong information sir na itong shop mo po ay nagtataglay po sir ng iba't ibang klase ng kahoy pero wala pong kaukulang permit from the Department of the Environment and Natural Resources. Pero ang mas ikinabahala ng Provincial Environment and Natural Office of Penro ng Nueva Ecija
ang natagpo ang bagong putol na mulave na madalas daw gamitin sa paggawa ng mesa, upuan at pinto. Mga premium species po kasi siya. So, nagbabawal na po natin. Sa Corex lang talaga nakukuha yan. Mahirap po siyang i-propagate. Nang hanapin ng mga otoridad ang mga kaukulang permit sa may-ari. Sa municipal lang kami meron permit. Pero sa DNR wala. Dahil dito, timber! Tumumbang parang puno si Cabildo at inaresto na ng mga otoridad. Sunod nang pinuntahan ng mga otoridad ang pangalawang furniture shop. Agad na sinalubong ng mga otoridad ang nagpakilalang may-ari na si Dolly Bulawit. Ay, ito po pala si Ma'am Dali. Ma'am, good morning from PNP Maritime Group po. Discuss ko na lang, ma'am. Meron po kasi kayong search warrant dito. Ma'am, linawin ko lang, kayo po si Ma'am Dolly Bulawit. Sinimulan na rin ng mga otoridad ang pag-iikot sa lugar. Sa loob ng compound, makikita ang patong-patong at samot-saring uri ng kahoy na tila nakahanda na para sa gagawing furniture pieces. Ilang mga produkto rin ang naaktuhang ginagawa ng mga trabahador. Nang tanongin ng resibo si Dolly kung saan nga ba nagmumula ang mga kahoy na natagpuan sa kanyang shop. Dito lang po sa Papaya. Dito rin po, sa General Tini. Wala naman pong pinanggagalingan iba, walang pinanggagalingan ako sa lugar. At nang tanongin naman kung may kaukulang mga permit, Meron po yung iba po, sasabihin ko na sa inyo, wala po. sa patuloy na pag-iinspeksyon ng mga otoridad sa lugar, nadiskubre nila ang ilang pang mga kahoy na nanganganib ng maubos. Isang species po ng kahoy, which is yung tinatawag po natin na yakal. So itong yakal na to ay sa simulat sa pool pa lang, hindi na po talaga ito pwedeng permitan. At nang mabisto na si Dolly, Kasalanan ba ako? Nakapatay ba ako? Nakaano ba ako? Kaya di ako kompleto ng papel. Kasi sir, pinabayad natin papel. matapos ang magkasunod na pagsalakay ng mga otoridad sa dalawang furniture shop, isa-isa nang kinumpiska ang mga kahoy at furniture. Kumpirmado ng DNR na wala itong mga kaukulang permit. Ang dalawang suspect na sina Ramil Cabildo at Dolly Bulawit dinala na sa opisina ng PNP Maritime Group sa Camp Crame. Nahaharap sila sa patong-patong na kaso ng paglaban sa Chainsaw Act of 2002 at sa Forestry Code ng Pilipinas. Nakasaad po sa inventaryong ito ang nasa 200 magkakaibang uri ng kahoy na nakumpiska ng PNP Maritime Group sa kanilang operasyon sa bayan ng General Tino sa Nueva Ecija. Sa pagsusuri ng DENR, kinabibilangan po ng gemelina, mahogany, yakal at mulawin ang mga nakumpiska ng mga otoridad sa operasyong ito. At sa kanilang estimate, umaabot sa mahigit 105,000 ang halaga ng mga ebidensyang nasa pangangalaga na po ngayon ng Provincial Environment and Natural Resources Office sa lalawigan ng Nueva Ecija. Binigyan po tayo ng pahintulot ng pamunuan ng DNR na makapasok po sa isa sa kanilang mga warehouse dito po sa Quezon City. At kung inyong makikita, ang mga kahoy na ito na nakapaligid sa akin ay nakumpiska ng mga otoridad dito po sa Metro Manila. Ang tanong, meron bang gubat dito sa Kalakang, Maynila? Ayon po sa impormasyong ating nakuha mula sa DNR, nakumpiska ang mga kahoy na ito sa pier. Ibig sabihin, ito po ay itatransport dapat sa ibang probinsya at idinaan dito sa Metro Manila bago nila nasabat. Mananatili po sa kustodiya ng DNR ang mga kahoy na ito hanggat patuloy pong gumugulong yung investigasyon, pati na yung pagdinig sa husgado. Pero sa oras po na magbigay na ng green light ang korte, ibig sabihin, pwede nang pakawalan ng mga kahoy na ito. Ang ginagawa po pala ng DNR, dinodonate ito. At ang isa sa mga nakikinabang, yung mga eskwelahan na nangangailangan ng upuan. Hindi lamang ho yun, pati pala ang AFP, Armed Forces of the Philippines, nakikinabang po sa donasyon at ginagawa naman nilang higaan o tulugan ng mga sundalo ang mga kahoy na ito. May 28 nakapagpiansa ang dalawang suspect na sina Cabildo at Bulawin sa kalagang tig 40,000 pesos. Pero ayon sa mga otoridad, patuloy pa rin gugulong ang mga kaso laban sa kanila. Pakiusap lang namin is daanin niyo po sa legal kasi hindi naman absolutely banned yung paghahanap buhay natin. Ating kabuhayan is kahoy. Idaan lang natin sa tamang proseso. Walang masama sa paghahanap buhay, pero sa ating hangad na kumita, may mga batas at patakarang dapat sundin upang hindi malagay sa panganib ang komunidad at higit sa lahat, ang kalikasan. Hindi mapigilang mag-alala ng isang ina sa di umano'y kakaibang friendship ng 14 anyos niyang anak na babae at kanyang guro. Tambay raw kasi sa kondo ni Ma'am ang dalagita at para bang concern na concern daw parati si teacher sa bata.
May dahilan ba para magduda at mangamba ang ina? Lumapit sa resibo ang isang ginang na itatago namin sa pangalang Kathy. Sumbong ni Kathy, bukod sa mga lesson, mukhang may iba pang private lessons na natututuhan di umano sa eskwelahan ang anak niyang si alias Ana. Yung dating masayahin, naging loner na. Yung dating maingay, madaldal, naging tahimik na. May mga times po kasi na nag-aaway na kami nun. Disyembre ng nakaraang taon nang mapansin daw ni Kathy na lagi na lang may kausap at ka-video call ang anak. Ang akala ko po nun is may jowa na siya. Hindi ko po kinumprontayan ako nun kasi natatakot ako sa maging response niya sa akin. Pero kalaunan nalaman ni Kathy na ang laging katelebaba daw ng kanyang anak, ang kanyang 43 taong gulang na values education teacher. Ang pag-aalala ng ina, lalong nadagdagan ng makatanggap siya ng tawag, nawawala raw si Ana at hindi raw niya alam kung nasaan ang bata. Ako po, tinawagan na ni Mama. Sinabi ni Mama sa akin bago mag-alas 12 ng gabi na nawawala na nga si parang magto 24 hours na ng 3 a.m. Agad na umuwi si Kathy sa Valenzuela para hanapin ang kanyang anak. Hinala raw nila nasa bahay ng guro si Ana. Noong February 22, sinat po ni Mama yung teacher. Ang tinatanong po niya kung nakita daw ba or nandun daw ba sa kondo. Itinanggi po ng teacher yun. Sabi niya wala dito. Sa pahintulot ng kanyang ina, nakausap namin ang 14 na taong gulang na si Ana. December 2024 daw nang maging malapit siya sa kanyang guro na si Teacher Elsa. Hindi niya tunay na pangalan. Siya na po talaga yung magiging kakampi ko hanggang huli. Siya po yung magsistay. Siya po yung palaging nandyan sa tabi ko and ready po na tumulong sa akin. Kinausap niya po ako dahil po may mga nalaman po siya na tungkol sa akin. Tapos after niya po ako kinausap, parang bigla ko po naramdaman na parang, ay, may nakakaintindi sa akin. Ang pagsandal ni Ana sa kanyang Teacher Elsa, unti-unti na raw umusbong sa isang mas malapit na pagkakaibigan. Feeling ko po, ang gusto niyo po makuha sa akin is ako, tsaka po yung efforts ko. Kasi po, pagdating po sa kanya, sobrang effort ko po talaga. Like, ginagawan ko po siya ng mga letters, ginagawan ko po siya ng mga bulaklak, yung mga DIY po. Lagi ko po siya ginagawa ng ganun. Hanggang sa ang kanilang mga simpleng kwentuhan sa loob ng paaralan. Tila nag-next level daw nang imbitahan siya ni Teacher Elsa sa kanyang condominium unit. Dito na raw nagsimulang mag-iba ang trato ni Teacher Elsa sa kanya. Yun po, nung February po, may nangyari pong senaryo na parang nakatulog po ako nun eh. Pinakit niya ako sa kama niya. Sabi niya, magpahinga ka muna. Tapos akala ko po niyayakap niya lang ako noon. Akala ko yakap-yakap lang, ganun. So, hindi ko na po siya binigyan ng mali siya. Pero nung niyayakap niya na po ako noon, yun naman po, hinipuan po ako. Nagulat po ako noon. Tapos bumaba po ako sa kama niya. Tapos doon na po ako nag-iiyak. Pero sa kabila ng nangyari, nagpatuloy pa rin daw ang kanilang komunikasyon. Si Ana, dumadalas na rin daw magpaalam na may lakad at practice sa school. Nagpaalam na may practice. Tapos nagsabi po siya sa mama ko na nandun nga daw siya sa bahay ng teacher. Nag-aaway na kami noon. Sabi ko gusto ko, pag galing mo sa school direct, pabahay ka na. Ang mga agam-agam ng ina. Nadagdagan pa nang makita niya ang palitan ng messages ng anak at ni Teacher Elsa. Parang para sa akin po kasi may nauna na silang conversation bago doon. Kumbaga inaantay niya lang yung anak ko na mag-chat. Tapos yun na, yung mga kasunod nga na hindi na din ako nakakatulog sa kakaisip, gusto na kitang hulihin at yakapin. Tapos di ko na po napigilan yung sarili ko nun, tinawagan ko na siya. Sinagot naman niya, pero nag-aantay siya ng boses. Tapos ang nadidinig ko lang po hininga niya. Ipinadala po sa amin ang palitan ng mensaheng ito ng mismong ina at ng iba pang kaanak ng estudyanteng di umano'y karelasyon ng kanyang guro. Hinakaluan ng mga pick-up lines ang conversation o yung chat sa pagitan ng guro at ng estudyante gaya na lamang nito. Nakakapagod namang umupo. Tayo na lang kaya
Sa haba po ng kanilang chat, ng palitan nila ng mensahe, palaging ganyan ho. Merong emoji at mga pick-up lines. Dahil sa mga nadiskubre, kinausap na raw ni Cathy si Teacher Elsa para sabihing layuan na ang kanyang anak pero hindi raw ito ginawa ng guro. Kaya, noong February 2025, nagpasya na si Cathy na magpunta sa barangay para magpa-blotter. Yung unang blotter ko po, ang gusto ko lang, student-teacher relationship. Kumbaga lahat lang, school matters. Makalipas ang halos isang buwan, nagpa-blatter ulit si Cathy sa barangay dahil patuloy pa rin daw ang komunikasyon ng anak at ng guro. Sa pangalawang blatter ni Cathy laban kay Teacher Elsa, nanghihingi siya ng pagkakataon na makaharap ang guro. Nais daw niyang maliwanagan kung ano ang ibig sabihin ng mga nabasa niya sa chat na mahal ko at yakapin. Sa pangatlong blotter, June nitong taon, inireport ni Cathy na hindi umuwi ang kanyang anak at wala raw si Ana sa kanyang mga kaibigan. Ayon sa Barangay Council for the Protection of Children, sinabihan na nila ang guro na layuan ang bata. Pero hindi raw sinunod ng guro ang kasunduan sa blotter. Kaya nagkaroon na naman sila ng usapan na totally hindi na malalapitan yung anak niya. Nagkaroon na ng usapan, bakit umulit pa uli na pinapupunta niya pa uli yung bata sa bahay nila. June 9, unang paghaharap ng dalawang panig sa barangay. Hindi pinahintulutan ng lupon na makuhanan ang harapan. Pero sa pagbabantay ng resibo, lumabas ang dalawang panig nang hindi magkasundo. At desidido pa rin si Cathy na ituloy ang kaso laban kay Teacher Elsa. Sinubukan naming makapareham si Teacher Elsa. Okay lang namin makuha yung sa inyo. Pwede po kayong araw o pwede kayo sa ibang araw. Pero tumanggi siyang magsalita. Sa sumunod na araw, pinuntahan ng resibo ang paaralan sa Valenzuela City para makuha ang kanilang pakayag. 3 araw, binalik-balikan ng resibo ang punong guro at pamunuan ng eskwelahan pero tumanggi silang humarap sa amin at magbigay ng anumang pakayag. Susubukin po natin ngayon na makunan ng panig ang guro na inaakusahang nakikipagrelasyon sa kanyang estudyante. Sa pamamagitan po ng cellphone na ito, kukontakin natin yung kanyang numero. Makailang beses na po na siyang tinawagan, subalit hindi ho talaga sumasagot. Cannot be reached. Hindi ho talaga siya sumasagot. Nagpadala na rin po kami ng mga text message, subalit hindi rin siya nagre-reply. Kasama ang resibo, June 10, formal lang nagsampa ng reklamo ang ina ni Ana sa Children Protection Center ng Valenzuela City. Nakapanayam ng resibo ang social worker na humahawak ng kaso ni Ana. Generally, ongoing yung ating assessment pa. Maraming bahagi na mga ina-assess tayo for a holistic intervention. Sumailalim din si Ana sa tinatawag nilang evaluation at investigation. Kapag ka mayroong lumalapit dito and they would want to file a formal complaint, meron tayo ditong multidisciplinary team for a more or a holistic approach. Sa payo ng mga social worker, minabuti na rin ng resibo na mapatigdan si Ana sa isang psychiatrist. Yung bata kailangan niya mag-undergo ng counseling. Kailangan natin ng therapy. Napaka-prone niya ngayon doon sa pwede siyang lokohin, pwede siyang pagtawanan. Yung mga attempts niya ay nangangako naman siya na hindi na niya gagawin. Yun yung kung bakit kailangan natin siya i-counseling para mas strengthen pa yung tulong na ibibigay natin sa kanya. Tumulak na rin si Cathy kasama ang social worker sa Metropolitan Trial Court ng Valenzuela City para formal lang magsampa ng kaso laban kay Teacher Elsa. Makaharap si Teacher Elsa sa paglabag sa RA 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. June 17, formal lang na isa pa ang kasong administratibo laban kay Teacher Elsa. Ayon sa Department of Education, sinisiguro nilang iimbestigahan ang batas ng reklamo ng pamilya ni Cathy at Ana. Magkakaroon ng proseso na papasagutin yung teacher laban sa reklamo sa
kanya. And then magkakaroon pa ng iba't ibang mga proseso ayon sa DepEd Order 49 Series of 2006. Makakaasa po ang magulang at ang biktima na magkakaroon ng mabilis na proseso, lalo-lalo na sa DepEd po ay meron po tayong zero tolerance pagdating sa child abuse cases. Habang nagpapatuloy ang mga investigasyon, hangad ng pamilya ni Cathy ang hustisya at proteksyon ni Ana. Sa huli, sana'y magsilbing paalala ito sa lahat na ang paaralan ay dapat manatiling ligtas sa espasyo at kailanman hindi dapat abusuhin ang pagtingin ng bata sa mga guro bilang kanilang pangalawang magulang. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang kabusado at lalong walang lusog ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumaki.